Ito po ay minsan ng pasasalamat, higit sa lahat. Alam ko po sa buong pandemya, maraming malaki ang inyong sakripisyo para sa ating syudad. Hindi po ito nakikita ng karamihan, pero ito nakikita ng Diyos. Itong banal na pagtitipon ay ang pagtanaw ng utang na loob sa inyong mga gawain ng kabutihan sa panahon ng ating nararanasang epidemya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat lumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon sa Kristo, kayo ang bugtong na anak ng Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, kayo ang tinapay ng buhay sa komunyon. Ibinibigay po ninyo ang inyong sarili sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kayo ang katotohanan. Kayo ang buhay. Kayo ang pag-iiral namin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Parangalan, purihin, sambahin natin sa awit ang Panginoon. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sila sa
kahilingan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat namang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay pagpapahayag ni Vice Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anuman ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magiligan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod na mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi niya sa inyo, ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtanggupayan niyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang santugunan ay pamumunuan ni Director Charlie B.J. Dungo ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila at Protocol Officer ng Office of the Mayor. Ganito ang sabi ng lingkod na poon na halin sa Sion. Aking ihahayag ang ipinagputos ng Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal. At pagmula ngayon, ako naman ito ang giling mong ama sa habang panahon.
hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Ano man narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Kayo mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkuran, katakutan lubha. Sitayo po tayo para sa pagkalang ng balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nabalita ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret nanirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayan ito'y nasa baybay ng lawa ng Galilea, sa mga hantungan ng Zabulon at Neptali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neptali, daanan sa gawing dagat sa ibay ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag ng taglay nito'y siya ngayon tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya dinadal sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinaghihirapan at iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Mga ginigiliw na kapatid, dito sa Manila City Hall, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibinisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kami po ay lumilibot at ngayon ay ang ikalimang pagnanabinalyong misa. Ang kalagitnaan ay araw na ito. May tatlong
gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. Una ay ang pagpapahayag kung sino ang Nazareno. Pangalawa ay ang pagkamangha. Nasa kapanahunan po tayo ng Kapaskuhan at pangatlo, pasasalamat sa inyo. Una ay pagpapahayag. Marami sa inyo ay kilala ang Poong Senyor. Ang iba siguro ay ano ba ito? Marami pong mga katanungan kung sino ba, baka magkaiba tayo ng mundo. Ika nga magkaiba ng planeta. Susubukan ko po na magbigay ng kaunting linaw. Ang ating bansa ay nagdiriwang ng 500 ng pagka-Kristiyano. Siguro para sa iba ay kasaysayan ito. Marami nang nangyari. Sino ba nakakaalala 500 taon? Kahit yung mga nakaraang dekada, nakalimutan na natin. Ngunit ito lang ang masasabi ko. 500 taon o 1 taon, lalong-lalo na yung taon ito, ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat iisa lamang ang pinakadiwa ng ating bansa, kahirapan. Marami na po tayong paghihirap at sakripisyo sa mga dekada, mga dantaon, lalo-lalo na itong taong ito. Pandemya, tinamaan tayo. Ang Panginoong Hesus, kasama tayo. Kaya nga maraming pumupunta sa Quiapo. Meron silang mga pinagdaraanan na makita lang nila itim na Nazareno na nabibigatan. Kahit pa paano nagbibigay ng lakas. Eh sino pa mapanghawakan mo? Desperado ka na. Wala ka na makakapitan kundi siya. Ako po'y 6 na taon na rektor at meron po kaming term, tenure sa paglilingkod. Ito po yung huli kong paglilingkod, nakalipas sa pandemya. Bago po dito, ako po ay nasa seminaryo. Yung akademiko po, ang aking background, yung pinanggalingan. Kaya nung marami mga tao, hindi ko maintindihan. Sabi ko, yung mga iwas nung una. Ngunit ako'y pumasok na sa mundong ito. Sasabi, narinig natin ang Biblia. Oo, ang galing-galing naman ni Jesus. Ang dami mga pinagaling, mga may karamdaman. Alam po ninyo, huwag po kayong mabigla. Itong mga nangyari noon sa Biblia sa malayong lugar noon pa ay pawang nangyayari ito. Mga halimbawa ko nga, isang bulag ang pangalan niya si John Kenneth nung binasbasan ng isang taon ang ating Christmas tree sa Quezon Boulevard. Siya po ay tinamaan ng bulag ang kanyang mata. Tinamaan ng bullet. At siyempre nabulag yun. Dahil sa Nazareno, Father, ito, ako si John Kenneth. Nakakakita na. May isa pong may problema sa likod. Lumpo na. Di na makalakad. Sabi ng mga doktor sa UST, alam na nilang wala na itong pag-asa. Pabiro pa sinabi, baka gusto mong dumaan ng Quiapo para magdasal. Siya na ba sineryoso niya? At dumaan nga sa Quiapo, nagdasal. At alam natin gumaling. Ngayon ay kaskaserong jeepney driver dito sa Sapampalay. Ang isa pa, isang bata, nagpa-excursion yung barangay. Mga bata sumama. Ang pangalan si Rafaela May. Nalunod. Itim na, matigas. Yung kanyang lola, abalang-abala. Nagdasal sa Nazareno para sa kanyang apo. Tapos may lumakap nila sa kanya. Ang kanyang apo, Lola, ba't ka umiiyak? Ito po sa kanila. Sa Biblia, ang bulag nakakakita, ang lumpo nakakalakad, patay, nakakapoy. Ako'y saksi dito. Kaya iba po ito. Iba ang Senyor. Yan po ang aking patutuo at pahayag. Pangalawa, pagmamahal. Mabighanin po tayo. Alam ko po,
dahil sa bigat ng buhay, nawawalan tayong kapasidad para ngumiti at saka meron pa sigla o apoy ng buhay. Huwag po natin iwanan. Kahapon po yung Epipanya, kumpleto na po ang mga karakter sa Belen. Pumunta na po yung tatlong, yung hari, installation, yung mga mago, mga pantas, kumpleto na po. Alam po ninyo, iilan lang po yung mga bagay na magpapaligaya sa atin. Karamihan, alam nyo na, pampasakit ng ulo, pampabigat ng balikat. Pero yung mga masasaya, konektado sa Pasko. Ito po, yung ang ating mga ano ginawa ng mga mago, pati rin mga pastol. Sila po'y nagpakirapa. Sila po'y sumamba. Buksan ang sasidlan. Yung ating mga handog, ginto, mira, insenso. Alam po ninyo, yung pagsamba, hindi lamang ito yung inutusan ka. Opo, sasamba tayo, susunod tayo, luyuko tayo. Ano pa ba? Luluhod tayo. Alam po ninyo, ito yung pagkamangha. Ito mga pantas, ang layo pa kung ang konteksto po nito ay pag-ibig, pagmamahal. Sino ba dito in love? In love ka ba? Blooming, no? Yung mga, kung nakikita mo yung, basta kung, sino ba? Ito, nagmamahal ka ba? Yan, meron siyang crush. Hindi ba kahit napakalayo niyan, hindi mo iintindihin kahit ang layo. Gusto mo lang masulyapan. Kahit na hindi ka pumasa sa babae, gusto mo lang makita, masulyapan, di ba? Hindi mo intindihan ang layo. At ganado ka yung pintig ng puso mo. At may regalo ka. Hindi lang yung tuwalya, o t-shirt, o panyo, o hindi ka sa marami sa divisoria. Ito po, kasi maghahandog ka sa minamahal mo. Diba? Liligaw ka, susuyuin mo. Yan ang konteksto po ng Kapaskuhan. Ang layo ng pinanggalingan, yung pagsarwa nila, kaya nga, diba? Iugnay natin sa mga pagbasa natin. Ito yung linggo ng Lunes pagkatapos ng linggo ng Epipanya. Unang pagbasa, sinabi, paano ba tayo malalaman natin kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin? Kung tayo'y nagmamahalan. Yung pagmamahal sa isa't isa, respeto, paggalang, iniisip mo yung positibo para sa isa, bawat isa. At yung ating ebanghelyo, kasi kinulong na si San Juan Bautista, si Jesus, kailangan magpakitang gilas. Ang sinabi dito, magpapatotoo, ang sabi dito, Galilea ng mga Hentil. Ibig sabihin kasi ang representante ng mga Hentil, ang mga mago. Wala naman sa ating Hudyo na pinanganak sa Israel. Tayo mga Hentil. Sinabi dito, ang mga Hentil, pinuntahan ni Jesus. At dumating na ang liwanag, kalingningan. Tayo po'y naakit sa kagandahan. Hindi lang kagandahan ng tao, kung hindi kagandahan ng Diyos. Napapaakit po tayo. Kaya yung pagkamangha, yung bighani, huwag pong mawala sa atin. Pangatlo, yung una ay pagpapahayag. Pangalawa, pagkamangha. Pangatlo, pasasalamat po sa inyo. Pasasalamat po sa inyo. Marami pong pinagdaanan. Kayo po ang nanguna. Maswerte po kami na meron tayong Manila LGU. Kanina nakakausap ko po ang ating butihing Yorme. Maswerte po tayo sa lungsod ng Maynila. May nangunguna. Alam niyo po yung pamumuno ng pangangalaga sa Ingles ay a caring leadership. Yung iniisip yung kapakanan. Ikwento ko lang po, naimbitahan po ako dito sa kanya. Dito na pala, dito siya natutulog. At saka doon sa sopa na lang. Ang iniisip, siyempre may pamilya siya. Ang kapakanan ng mga pinagkatiwala sa kanya.
At senior citizen na po ako. Kanina gusto kong ilista lahat, pero hindi ko gagawin yun. Pero bawat pangangailangan ng lungsod ng Maynila, isa sa mga nangunguna. At kayo kabahagi nito. Maraming mga hamon, maraming mga issue, maraming mga iba't ibang mga konektado na kailangan na tugunan ang pangangailangan. Ang naalala ko siyempre ay ang pinakahuli, ang vaksinasyon. Hindi po ba? Pambira itong sakit na ito. Dumating na rin ang gamot. At nagpapasalamat ako na pwede na tayo mag-pre-register sa vaccination. Nakapirma na. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Yung gamot natin doon na. Hindi na tayo tatamaan ng sakit. Mamangha tayo. Ha? Bihira yan. Isa lang, dagdag ko lang yung kwento. Dinala ko po ito sa Manila Cathedral. Kaya ang dahilan kung bakit dinala po natin sa Manila Cathedral sapagkat sa distritong ito, pasensya na lang, konting datos lamang ito. Ito lamang ang tanging distrito sa buong mahabang panahon ng pandemya, walang namatay. Sana magpatuloy. Naalala ko si Father Reggie kasi nung una, sa umpisa pa lang, zero siya. Sana Father Reggie ay pagkasa nating magpatuloy. Ito sa simula ng pandemya. Hanggang ngayon, so far, 0 deaths. Alam niyo ba yan? Pero nasa Intramuros, narinig niyo ba yung mga kasaklapan, kapahamakan, yung panglaw, yung hambal, yung tangis, yung luha? Baka mabigat ang aking English, ang aking Tagalog. Englishin natin. Sorrow, grief, mourning, ng mga namatayan. Ligtas ka doon. Buhay ka nga. O kaya, namatay na pa ng marami sa ating kilalang malapit na may namatay kahit na dito. Hindi pa tayo tapos umiyak. Pero sila, sa isang distrito, walang namatay. Ako na nagsisermon ako sa kaligtasan. Ligtas ka doon. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Malalaman mo na yun kung narinig mo na ang kwento ng mga namatayan. Bumabalik po ko sa inyo, sinasamahan po natin kayo po, mga kawani ng Manila City Hall. Maraming salamat po. Iba't ibang mga ahensya tayo, iba't ibang mga departamento tayo, nagtulong-tulong. Siyempre, nangunguna ang Manila Health sa pangangalaga ng ating butihing Yorme. Salamat po sa inyo. Ito po, ito po yung dahilan po. Bawat sektor, upang magpasalamat sa Kanya dahil sa kabutihan po ninyo. Kaya, ako'y walang kwenta at di karapat-dapat na representante ng Diyos, may pagkukulang din po ako. Ngunit ako'y tumatayo para sa Senyor. Sinabi ko na po kayo, at kayo po, mga namuna, maraming salamat po sa tulong po ninyo sa ating mga kababayan, mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Maynila, gayon din sa iba't ibang mga syudad at sa ating bansa. Palapakan po ninyo ang inyong sarili. Maraming salamat po. Thank you. Minamahal ko mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama. Kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating panalangin ng bayan ay pangungunahan ni Asep Josue Santiago. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging tapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig
na itinuro at ibinili ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan, at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Ama namin mawain, tulungan nawa kami ni Mariang Ina ng Diyos na manalig kay Jesus na siyang aming kapayapaan at buhay, magpa sa walang hanggan. Amen. Mausip po tayo. Ang mga mag-aalay po ng kandila ay si Mr. Ronald I. Flores at Miss Kim Simbahan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Sa Bulaklak, si Attorney Sol Arboladora at Miss Maria Corazon Tamayo ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Para sa Putas, City Administrator Felix Espiritu. Para sa mga goods, Secretary to the Mayor, Mr. Bernie Ang. At iba't iba pang mga opisina na nag-sponsor ng misang ito. Ang Office of the Mayor, ang Office of the Vice Mayor, ang Secretary to the Mayor, ang City Administrator at Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Para sa pag-aalay ng alak, si Director Charlie G.J. Dungo ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila at sa Borium, si Vice Mayor Maricela Hani Lacuna Pangan. Magsitayo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng makasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang umawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong ipinasyang sa kahoy sa krus, ang sangkataguhay tumusin ni Jesus. Sa punong kahoy nakapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuhay sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinuwakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ilang sandali, tumigil muna tayo, ilang sandali ang ating ilaan. May mga maraming namatay sa kapanaukunan ng pandemya. Kilala natin ng ilan sa kanila. Sumalangit nawa ang mga yumao ngayong pandemya. Kauwan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kauwan mo pagdapating kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si Santa Elizabeth Seton, santa para sa araw na ito, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Amen. Sa tagubilin na mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dunod mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin na kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pababayaan, lagi niyo po kami papatubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kami pababayaan, lagi niyo po kami papatubayan. Kawan niyo po kami patawarin sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at mapasang walang hanggan, ika'y lagi naming papurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Manalangin tayo. Panginoon Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw, Panginoon, magpa sa walang hanggan. Bago ang huling pagpapaspas, alam ko, senior citizen ako. Baka may mga nakalimutan ako sa marami yung mga gawain. Pero ang naalala ko, maraming salamat po sa inyong pag-aayuda sa amin. Galing pa sa opisina ng ating butihing alkalde. Maraming salamat. Kayo din sa aming, alam niyo ng Quiapo.
yung constant flushing. Maraming salamat, Constant Wood. At yung uli ang renovation of Plaza Miranda noong gabi no. Si Yorme na naabutan po siya. Kaya maganda po ang Plaza Miranda. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa aming komunidad. Hinihingi po ako sa inyo ng dasal sapagkat partnership po tayo sa ating trastasyon 2021. At alam niyo naman kung ano yung trastasyon, taon-taon. Nasa pandemya, sinabi ko sa ating buting Yorme kanina kay Mike Enriquez sa DCWD. Love you, naka-alert. Naka-channel dito. Ito lang yung pagkakataon na sinasabi ng pura na huwag kayong pumunta sa piyesta. Pero alam naman natin na kahit para mabawasan na marami report. Pero ito kanina, straight and openly na kung pwedeng magdasal na lang kayo sa inyong stay at home for the family. Magdasal, makukuha naman natin ang grasya, long distance. Epektibo po ang kapangyarihan ng Senyor. Pero kung hindi, tutulong-tulong po tayo upang ang infection ay maingat, ligtas, mapayapa, at makahulugan para sa ating lahat. At gusto ko pong magtapos ay alam ko po marami po tayong mga infection, kahilingan, nasa loob ng inyong puso. Lagi natin kinukulit ang Panginoon dahil meron tayong intention, hindi po ba? Sa kalusugan, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-ibig, iba't iba mga intention. Makakasa po kayo na pararatingin po natin ito sa paanan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, pakitaas ang kamay, ito po yung tradisyon na ginagawa ng mga deboto. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kaibigan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamdalawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasundan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila na sa binyag na ikaw ang nag-iibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pagaling sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Hihingi ko po picture taking para sa akin. Vice Mayor, Charlie, City Hall. Picture tayo sa harap ng Mas